people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yun! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda. God bless sa inyong lahat. Syempre, masaya tayo today dahil nakapagsimba tayo ng bonggang-bongga. Sana kayo din. And then, of course, after namin magsimba, kumain kami ni Nu. At ayun, nanood kami ng sine. So, chill na chill ang Sunday ko. At saka ito, may gusto lang akong ipaalala sa inyo. Sabi kasi doon sa napanood ko kanina, sabi niya, huwag kang mag-focus doon sa tapos na dahil hindi mo na mababago yon. At mag-focus ka sa hinaharap mo today at saka sa mga susunod pang araw. Kasi pwede mong mabago ang buhay mo today at saka sa mga susunod na araw. Pero yung tapos na, huwag ka nang magbabad doon. So, move on. Sabing ganon. Ang ganda, diba? So, ako rin, gusto ko din lang hilingin sa inyo. Kung meron kayong pagkakataon na makapunta ng simbahan kapag araw ng Sunday, gawin ninyo, guys. Ito ay isang napaka-importante na relasyon natin sa Panginoon. Kasi naman, ito na din yung way natin na para dalawin natin siya at pagpasalamat, di ba? Sabi nga nino sa akin kanina, bakit ba ikaw ang hilig mong magsimba? Sabi ko, may panahon ka manood ng sine pero wala kang panahon magsimba, di ba? Pangit naman yon. Sabi ko nga, hindi naman ako pala simba talaga every Sunday. Pero, I try na sana every Sunday talaga. At eto, kung hindi kayo makakapagsimba, pwede naman kayong manalangin, pwede kayong kumausap sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at sabihin ninyo lahat kung ano yung gusto niyo sabihin. Siya, alam niya lahat. Walang sikreto sa Kanya. Di ba? At siya lang ang makakatulong sa inyo. Kung may mga hinaharap kayong problema dyan at meron kayong hinanakit sa puso ninyo or nahihirapan kayo sa sitwasyon, magdasal lang kayo. Promise. Sasagutin niya yan lahat. Diba? Kasi ako kanina pinagdadasal ko talaga yung mga taong may sakit, yung humihingi ng second chance, yung mga humihingi ng tulong, at saka syempre, tayong lahat dapat good health as long as possible. Saka sa katahimikan ng mundo. Ayun. Kaya guys, huwag natin kakalimutan na magpasalamat sa Panginoon lagi. Yon. At ito na nga, syempre, shout out sa inyong lahat at maraming salamat. Syempre, kay Rona LB, ang aking best friend na lagi din naman nakatutok dito. At saka syempre, si Christine Ann Perez na lagi nagmamaganda. So, yon. At saka syempre sa inyong lahat, guys, taus-puso ako nagpapasalamat lagi-lagi. At ito na nga, syempre, marami akong chikang hinanda sa inyo na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Kaya guys, huwag na nating patagalin. Para sa unang chika, Miss Intercontinental Queen 2022 first runner-up na si Jasmine Jimenez. Sasali daw sa Miss Colombia Universe. Siya na kaya ang kauna-unahan na maging kandidata ng Colombia bilang transgender contestant sa Miss Universe. Oh my God. Noong last time, naglaro ang Colombia sa pambato nila sa, ano ba yun, Married Woman, di ba? At nakarating ito sa top 5, di ba? So ngayon naman, susugal kaya ang Colombia sa transgender naman, di ba? So ito, nakita ko to sa personal. Actually, maganda naman siya, yung ano na to, kandidatang to. Kaya lang, hindi ko lang alam kung mukhang babae na talaga siya or babae na ba talaga siya. So, yun. So, I'm so excited kasi, syempre, another story, another transgender. So, tingnan natin kung ang Colombia ay ready na sila na magpadala ng transgender. Kasi, kung iisipin mo, naglaro sila last time dito sa Married Woman. Tapos, naka-top 5. So, syempre, ang Venezuela ngayon, married woman naman ang pinadala nila. So, syempre, hindi na sila parang sasabay dun sa Venezuela.
for sure. So, ang gagawin nila dyan, lalaruin nila ngayon ang pageant. So, baka transgender naman ang ipadala nila. Malay mo, manalo itong si Jasmine Jimenez. So, di ba? So, ngayon pala, congratulations sa kandidatang to. And I hope na sana makaarangkada siya hanggang sa dulo ng competition. O, di ba? Usong-usong ngayon yung mga nagsisalihan ng mga kandidata na reyna na dati sa mga beauty pageant. O, ngayon, ayan na yung mga runners-up, yung mga nag-second runner-up, yung mga title holder. Dahil ngayon, nako, my God, may bagong chika. At para naman sa sumunod natin, chika, speaking of Reyna, dating Miss Earth 2026 at current president of Miss Earth Ecuador Organization na si Catherine Spin, nag-submit ng application for the Miss Universe Ecuador 2024. Mama Sam, anong chika mo dito? Oh my God. So, ito ay sinimulan ni Antonia Forcil from supranational queen. At isa na namang reyna na hindi natatakot na makipagsapalaran sa national pageant uli bilang Miss Universe Ecuador. Ito nga ay si Catherine Spin. Nakakagulat kasi syempre Miss Earth siya. Tapos title holder siya. Tapos president pa siya. So parang ayaw niya na bang maging president ng organization ng Miss Earth sa Ecuador. So, gusto niya na ba uling maging isang kandidata? At take note ha, talagang willing siyang bumaba papuntang national pageant uli sa Ecuador. Diyos ko, ito yung mga taong walang kakontentuhan talaga. Yung tipong parang ano ba ang hinahabol ninyo at gusto ninyo magsisalihan lahat sa Miss Universe. Eh may napatunayan naman na kayo. Hindi pa ba kayo masaya na naging Miss Earth title holder ka? Diba? So naloka ako syempre dahil hindi ko na-expect na aarangkada siya ng ganito at magdidesisyon siya sa buhay niya. Pero sabi ng gano'n, kung kaya mo manalo at kung wala namang masama, itatry mo, di ba? Kasi kesa naman sa nagkaroon ka ng regret, at least sa risky na lang tayo, di ba? So, okay lang na danasin natin yung risky more than doon sa regret na, paano kung ako ang nanalo dyan? Paano kung ako yung susunod na Miss Universe? Ay, nako, ang sasabihin ko dyan, mangarap ka ng gisay. Charot! Hindi ko nga alam kung mananalo ka sa Ecuador. Tapos pupunta ka pa sa Miss Universe. Oh, good luck. Tingnan mo nga, yung dating title holder ng supranational, hindi naman nag-title doon sa Miss Universe. Gaya pa more, di ba? So, hindi ko alam kung bakit sila nagdedesisyon ng ganito. Tulad nga ng sinabi ko, kung ako tatanungin mo, siguro, kung runners-up ka, okay yun sa akin eh. Parang, sige lang, sali ka, baka hindi mo destiny dito, kaya ka naging runners-up. Baka naman ito yung destiny mo. So, may rason, di ba? Pero yung title holder ka na, tapos, founder ka pa, organization ka pa, di ba? Parang, hindi ko naiintindihan bakit you need to go sa another pageant at sumali ka uli ng national pageant, tapos hindi mo naman sigurado na mananalo ka doon. Buti sana kung talagang diyosahan ang beauty mo, yung mga tipong parang Megang Yang or mga tipong, kahit nga si Megang Yang hindi susugal dyan eh. So, kasi diba, parang you have to be contented kung ano yung brand. Kaya lang sa mga nangyayari ngayon, parang lahat sila gusto nila talaga pumunta sa Miss Universe. Pero sige, hayaan natin. Hayaan natin silang maligwak mula sa mga national pageant nila. Charot. So, tingnan natin. Mali mo naman, makuha nyo yung corona doon, di ba? Good luck! So, yan. At ito pa, sumunod na chika, Mama Sam. Sana din daw, sumali din daw si Kylie Versosa sa Miss Universe. Oh my God, nakakaloka to. So, yun nga, may nabasa nga ako na nag-comment, sabing ganon. Kung nagsisalihan naman daw yung mga ibang kandidata, sana daw maisip din daw ni Kylie Versosa na mag-join din sa Miss Universe para todo-todo kabugan na to, diba? So, yun, nakakaloka. Diyos ko, pati si Kylie Versosa, dinamay ninyo. I think si Kylie, alam niya kung ano yung branded na meron siya. Either na parang minsan nakikita ko naman kay Kylie talaga nakabugera, katulad na lang lumabas siya sa Binibining Pilipinas. Ay, diba? Diyos ko, talaga yung lola mo, eksena kong eksena.
alam kong kaya niya ang universe. Pero kasi alam mo, kung nakatakda kang maging isang Miss Universe, edi sana nung 2016 na lumalaban ka sa Binibining Pilipinas, yun na yung nakuha mong title. Kumbaga, parang ang akin, ang naibigay sa kanya ay international. So, ang ibig sabihin doon, pang Miss International talaga, ang Lola Kylie mo. So, ako para sa akin, I'm happy na naging international title holder siya. Sana yung legacy, yung pagiging icon, yung pagiging unique, di ba, ng Miss International ay kontento na ang ating Kylie Versosa kasi talaga pag titignan ko siya, ay, Miss International yan, di ba? More than doon sa sasali ka, tapos hindi mo naman alam kung mananalo ka. Mahirap yung risky din eh. Kahit sabihin pa natin, oh, okay na yung risky, more than doon sa regret. Buti sana kung pag sumali ako dito, sure win ako doon, di ba? Kaso hindi naman. So, ako para sa akin, mas gusto ko pa rin na manatili si Kylie Versosa bilang Miss International. Huwag niyo na i-push, di ba? So, ayaw din naman ni Kylie for sure, di ba? Di ba, Mama Kylie? So, yun. So, nakakaloka yung mga tao. Lahat na lang gusto nilang maisip, sasabihin na lang nila. Charot! So, ito na ang sumunod na chika natin. Mama Sam, ang pambato ng Batangas. Anong masasabi mo sa beauty niya, Mama Sam? Ay nako, ang pambato ng Batangas para sa Miss Universe Philippines. Ang masasabi ko sa beauty niya, bongga. Di ba? Maganda siya nung coronation ng Batangas. Pero hindi ko alam kung syempre kung paano siya maghahanda sa darating na laban niya sa Miss Universe Philippines. Syempre, ayun yung paghandaan niya. Kasi kung nanalo siya dito sa Batangas, di go to the next round, di ba? Kasi doon sa next round, dapat mo pagandaan yun. Kung gusto mo makarating ng universe, wag lang makontento dito sa, sa tawag dito, sa Miss Batangas lang. Dapat ang goal mo ay makarating ako sa Miss Universe. So, laban lang. So, nagkaroon daw to ng issue before dahil daw sa height requirement. Hindi daw to nakasali sa pageant dahil nga, hindi ko alam kung maliit. So, yon. So, ako para sa akin, okay lang naman. Ayan, ngayon dumating na yung destiny at then, ayun, pasok ka sa banga at pasok ka sa Miss Universe Philippines. So, congratulations, Miss Batangas. O, di ba? Ang bongga. At ang isa pang bongga, ang pambato ng Pampanga na talaga naman, oh my God, nag-photoshoot na siya. Anong masasabi mo sa bagong kuha ni Cyril Payumo bilang Miss Universe Pampanga 2024? To be honest, maganda siya. Actually, si Cyril, lahat naman ng photos niya, yung mga photoshoot, pag tinignan mo, maganda talaga siya. Sobra. Parang, ang lakas makasusmita sen na maka Charlene Gonzalez, ganun yung beauty na meron siya. Ako masasabi ko, ito yung may tuturi mo na beauty queen materials sa totoo lang, yung ganda na meron siya. Pang beauty queen materials to, photogenic pa yung dating, ang ganda niya sa photos. Sana lang talaga makapaganda siya sa laban niya sa Miss Universe. Kasi sa totoo lang, ando doon yung beauty, nando doon yung height, pero marami siyang dapat baguhin eh. Marami siyang dapat i-improve pa. Kung kaya niya manghabulin para sa laban niya sa Miss Universe Philippines, gawin niya. Kasi potential na maging reyna ng Miss Universe Philippines for 2024. And then, nakikita ko na ando doon lahat eh. Maganda, matangkad, magaling. So, dapat lang, kasi minsan nakikita ko sa kanya parang ang lousy. Yung medyo katulad na lang, halimbawa, yung pag sumasagot siya, dapat, ano yun ngayon, gawin niyang parang strong at empower. Ito suggestion lang hindi naman siya sa parang inaano. Kumbaga parang, ayun kasi yung nakita ko. Saka may mga momento siya na kapag ini-interview siya, medyo lousy talaga yung balikat, yung movement niya. Kung ako kasi, kapag gusto mo kasi maging isang Miss Universe, dapat dito pa lang sa mga maliliit na pwesto o maliliit na bagay, nai-improve ka na kung paano ka sumasagot, kung paano ka magsalita. Dapat dyan pala nakikita na yung pagiging empowered mo at saka dapat kung paano ka tumingin sa camera, kung paano ka ngumiti, makikitaan ka ng barang strong woman at saka empowered talaga. At bukod doon, syempre, makikita din nila yung pagka-jolly mo, ganon. Yung, ano tawag dito, bubbly personality. Napaka-importante din nun. I think magbait si Cyril Payumo at sweet girl. Pero kasi,
dapat strong ka pag Miss Universe ka. Dapat nandoon nakikita talaga yung personality na empowered woman. Di ba? So, yun. So, I hope na magawa niya yun kasi sayang, maganda si Cyril. And I think pwede to ilaban talaga sa Mexico kung sakasakali. Kailangan lang nila i-develop talaga ng bonggang-bongga na parang mas empowered woman pa. I hope. Ayun yung gusto kong makita sa kanya. Kasi kapag nakita mo yun sa kanya, sigurado, Miss Universe ang dating neto. Diba? At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, isa pang hinihintay natin na magko-confirm dito sa Miss Universe Philippines. Ito nga ay wala nang iba kundi si Stacey Gabriel. Tingin mo, Mama Sam, siya kaya ang magiging pambato ng kainta ngayong taon na to sa Miss Universe? To be honest, I hope so. I'm so excited for Stacey kasi alam ko naman si Stacey Gabriel, pagdating sa communication skills, may ikakabog talaga siya. May ibubuga siya ng bonggang-bongga. Magaling yung com skills neto eh. At hindi lang yon, talagang alam mo na marunong talaga din lumaban pagdating sa entablado. Medyo matagal na rin yung preparasyon niya, kaya lang hindi ko lang alam ko siya nga ang magiging pambato ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to dito sa Kainta. At yun yung inaabangan ko. At nakikita ko naman na talaga namang palaban naman talaga ang lola mo at parang feeling ko kakabog talaga to ng bonggang-bongga kung sakasakali magiging officially candidate siya dito sa Miss Universe Philippines. Hintay lang tayo ng announcement. Malay mo, siya na nga ang susunod na Miss Universe Kainta for 2024. Diba? So, yun. So, I'm so excited sa lahat ng mga kandidata. Medyo nagugulat lang ako sa iba kasi parang feeling ko, parang hindi ko ina-expect na magsisisalihan sila katulad ng pambato ng Colombia, yung pambato ng Ecuador na si Catherine na dating Miss Earth, title holder. So, ayan yung mga inaabangan mo kung mananalo ba sila sa kanilang mga national pageant. Oh my God, grabe no? Grabe ang Miss Universe ngayon. Parang walang limit. Parang lahat pwede magsisalihan. Kahit may baby na sila, kahit na gato na yung edad nila. Hala, sige, go! So, nakakaloka, di ba? Siguro, nagsisalihan sila dahil sa gusto nila na ma-improve pa more yung kanilang career or ito sa mga way nila para mapansin uli sila ng bonggang-bongga at makuha yung attention ng tao, di ba? Kasi, syempre, after nilang manalo ng title holder or manalo kung saan man or sumali ng iba man na pag-usapan, so, kailangan uli nila ng spotlight. So, ano ba guys ang tingin ninyo? So, tingin ba ninyo, mananalo ba itong mga to? At kung si Kylie Versosa sasali uli sa Miss Universe Philippines, tingin nyo, mananalo kaya siya kung sakali lang? Pero ako tingin ko talaga hindi na to sasali. Kontento na siya sa pagiging Miss International niya. Doon ako natutuwa kay Kylie. At panalo yung Kylie ko sakasakaling sasali yan sa Miss Universe Philippines. Diba? So guys, ano guys ang opinion ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Have a nice day. God bless.